Hello? Asan na kayo? Kayo na lang Di kayo... Bakit? Ano? May diarrhea? Naku, kailangan namin yung 3 Kings. Importante yun. Sige, gawin kong paraan. Sige, sige. Bye-bye. Ano ba to? Ay, stress naman eh. Ano ang iyong problema, Mikey? Dudut, nag-cancel yung 3 Kings natin. Pare-pareho ata ng mga kinain nyo. Halika, pakay ka na lang sa akin. Kabayo naman ako eh. Oh, May kilala akong 3 Kings pupuntahan natin. nagiging kabayo ka talaga. O, sige, so, apat na pa. Dali ah. Oo. 1, 2, 3. Let's go! Ayun na nga, Yeah! Ito. Check mo. Wala hawakan yung kabayo ko. Tao po. Bakit? Kayo po yung Isa. isa dun sa 3 Kings. Ayan. Ayan. 3 Kings. Hindi ko kami nagkakamali. Oo nga. Side view nga lang Medyo po. side view po kayo, onti ganyan. Tapos medyo nga smiling nga. Patingin, ano? Siya nga! Mga kapitbahay na guest natin today, ang isa sa mga tunay na 3 Kings ng OPM, Sir Buboy Caravillo. Welcome po sa Lutong Bahay. Isa sa mga miyembro ng legendary OPM group na Apo Hiking Society. At mula sa kanyang nakakasenteng pagkanta sa entablado, hanggang sa kanyang mga roles sa telebisyon, Una ang ating pamilya. Welcome home. talaga namang maituturing siyang isang icon. Makiluto at makichika tayo kasama si Sir Buboy Caravillo. Dito po sa Lutong Bahay, bago magluto, nagre-raid kami ng ref usually. Pero ngayon, i-raid namin ang bag ninyo. Handa po ba kayo doon? Teka, pwede ko ihanda muna. Ay, bawal po maghanda. Tara na po, i-raid na natin agad yan. Tara, dali. Yan. Oh, Naghihintay na yung bag. Oh. Anong... Eto na po yun, oh. Bag niyo po to. Bakit? Anong gagawin niyo? I-raid na nga po natin, pero may categories po tayo, may listahan tayo. Sir, eto. Unang-una, anong gamit sa bag ninyo ang hindi pwedeng mawala? Tama. Anong Ang hindi pwedeng mawala? Pakita niyo po Siyempre. sa amin. Ay, alam mo naman tayo. Ano bang dapat hindi pwedeng mawala? Cellphone. siyempre, Yan ang pwedeng una. mawala. Oh, kailangan po i-check. Sorry po, pakiabot lang po. Alam niyo ba akin talaga to? Talaga? Oh, alam niyo. Ay, may name tag. Gayon lang po yung ganyang may cellphone. Bakit po kayo naglagay ng name tag? Kasi kahit saan ako pumunta, iniiwan ko yan. Bakit po? Senior. Next, gamit naman po na makikita lang sa bag ng lalaki. Na sa tingin nyo wala sa mga bag namin, girls. Nawala. Wala. Meron ba? Teka, hindi. Meron dyan ano? Hindi, ito. hindi ko alam Diyan sa kung harap. hindi ko alam kung dala ko eh. Dito si Sir Bob. Yung pang suot ng sapatos. Oo. Oh, cute. May Ang dala cute, ko ang yung liit. ganyan. Kasi halos parati ako nag-golf, diba? So, nagpapalit ako ng golf shoes, nagpapalit ako ng gano'n. Ay, wow. Saka pwede na rin kasing spoon. Oo, pwede rin. Hindi, at saka, Kain mo yan. pang-cut rin ng ano. Oo. Gulay, pwede. Pwede. Matagal na po ba sa inyo Tsaka yan? yung pang ano, kung kailangan. Pang shave, Oo, pwede. Ang dami. Multi-purpose. Ano po bang hindi mawawalang putahe sa Pasko? Masarap talaga kahit pag special occasion sa aming bahay, steak parate. Tara na po sa kusina! Okay. Gusto ko maglagay ng gulay, Kuya Dudut. Utusan mo ako. Yes, lagay mo na yung labanos. Labanos, ito. Ito. Ay. Kahit kangkong yan. Ano po ang reaction o ang opinion nyo tungkol sa mga P-pop artists? Welcome back mga kapitbahay! Sama na natin ang panganay ni Sir Buboy na si Sir Fons. Welcome po sa Lutong Bahay! Bakit po ba steak ang napiling yung i-share sa amin today?
Kasi doon, tuwing may celebration, di ba? Kakain kami sa labas, kain kami sa labas. Nagsawa na sila sa mga burger. Sabi niya, steak naman, Papa, steak naman. Sabi ko, sige, labas kami ng labas ng steak. Tapos sabi ko, teka muna, parang napakamahal naman yata nitong burger. Sila nag-umpisa, hindi, we can order in pwedeng online Yung umorder ng karne. So yun, natuto na kami ng ganun. Tapos yun, so home cooking na lang ang nangyari. So sabi ko, nakakamura pa tayo. Alam mo ba't hindi masarap yung sa restaurant? Bakit po? Mahal. Magbabayad na eh. ng ganun. Sa paggawa ng espesyal na steak ni Sir Buboy, kailangan lang natin ng ribeye steak, asin, paminta, steak rub o spices, butter, mantika, bell peppers, potato bawang, Worcestershire sauce, at asukal. O paano po ang style niyo sa steak ninyo? Rarab mo lang naman yan ng seasoning, salt and pepper, di ba? Yung basic lang talaga ang steak parate. Okay. Salt and pepper. Pero ito ngayong araw na to, nagdala kami ng special na Rub. rub. Pero made of different herbs and tsaka may spices. truffles. Ooh, Yan. sarap. Di ba mas maganda subukan natin yung isa, salt and pepper lang. Tas Yes, isa, pwede ito. po. So ginagawa yung pagtatanggal ng moisture sa karne para hindi mag-steam the moment na isampal mo siya sa pan. So para mag-create siya ng crust na mas Yun. crispy. So ngayon, yung isang steak, nila-rub natin nung special na spices and herbs. Pero yung isa, simpleng salt at pepper lang po. So ano pala to? Ribeye steak 2 ways. 2 ways, yes. Gusto po ba nating makapal siya na parang magmukha siyang parang breading? Hindi. Hindi naman. Hindi. So basta malagyan lang po. Oo, magdi-disappear naman yan eh. Dapat nasa loob lang siya eh. Mag-a-appear, disappear. Pero sobrang effective yung ginagamit ni Sir Buboy na rub. Lalo na pag sa outdoor grill. Pag sa charcoal, Oo. gano'n. Kasi pag nasa beach kami, pag pupunta kami ng beach, yun talagang nag-iihaw kami ng charcoal. Hindi Kaya kayo magdagat po? Saan po kayo nagpupunta? Sa Batangas. At saka sa Batangas. At saka minsan sa Batangas. Batangas Park Water Dami Park. naman po ng mga pinupuntahan yung dagat. Anilaw. Ang galing. Anilaw ang Ay, Anilaw. favorite Ang namin. favorite Oo, ninyo. favorite Meron na po ba kayong mga apo? May isa. Isa sa Sa inyo kanya, po. oo. Baby girl, baby boy. Boy. Boy! Oy, Hey, Sir, Ali. baby pa rin yun. Si Ali. Kuya Dudut, correct me if I'm wrong. Yes. Pag nagluluto ng steak, dapat mainit na yung Mainit lutuan na agad. mainit, sobra. Mainit na Very mainit. hot. Yes. Very hot. Kaya lalo pag ginagawa mo to sa bahay, medyo mausok talaga siya. That's Yes. normal. Pero yun ang kailangan mo. Dali lang yan. Ilalagay mo lang. Ay, Wow. That sound. Lala! narinig mo na, oh. Ang bango! Bango nito, grabe. Grabe! Teka, nagbilang ka na ba ng 1 minute? 1 minute daw, 1 minute. Bakit po 1 minute? Kasi masarap yung dahan-dahan niluto tapos yung kabila para hindi nasusunog yung ilalim eh. Ayan. mga 2.5. Bago mag-full. Kasi ito, almost 1 inch ang kapal. Depende po sa kapal. Ayan. So mga kapitbahay, medyo special talaga ang episode natin today kasi ang steak po talaga, hindi muna natin i-full cook ngayon dahil masarap yan, mainit at bagong luto. Isa-side muna natin ang steak natin ngayon tapos itutuloy natin mamaya ang pagluto kasama na din ang side dishes dahil Kuya Dudut, okay lang bang palagay muna ng steak dyan? Okay. Ako na muna Ipapasok ko na ang mystery ingredient. Kuya Dudut, kailangan magluto ka ng dish na kasama ang mystery ingredient na to. Ang At na ang- steak na tayo. Hindi! At ang mystery ingredient natin ay... corned beef! Pwede. Beef ang theme of the day. Pagbalik natin mga kapitbahay, magluluto na si Kuya Dudut ng dish gamit ang corned beef. Sino po sa mga sikat na OPM singers ngayon Ngayon. ang sa tingin nyo ay overrated o hindi masyado kayong nagagalingan? Ayan, so mga kapitbahay, sinide muna natin yung steak pero babalikan natin yun mamaya para makaluto muna si Kuya Dudut ng kanyang dish
para sa ating mystery ingredient. Ano na bang lulutuin mo? Usong-uso kasi ito ngayon. Oo. Sobrang sikat niya ngayon, sinigang na corned beef. Na-influensyahan ka ng mga social media. Ano munang kailangang ingredients? Basic na basic, kung ano yung kailangan nyo sa sinigang, yun din. Meron tayong siling haba, kangkong, sitaw, labanos, talong, sibuyas, kamatis, okra, siyempre tamarind powder, patis, paminta, tubig para may sabaw, Siyempre yung bida. corned beef. Sa pagsisinigang, masarap yung nagkukulay pula dahil sa kamatis. Pwede rin, pag nagkakamatis ka, ito tip lang, pwede rin maglagay ng tomato paste, onting tomato sauce. Totoo? Totoo. Para mas mapula ka agad. Para mas Oo, mapula may ka agad. kulay. Naapektuhan ba lasa dun? Yes. Onte. Mas creamy. Mas di ba? sumasarap, mas makamati siya. Tapos, after nyan, hintayin lang natin medyo yung mga buo-buo na sebo, no? Hintayin lang natin mahalo yan. Maluto Okay, lang. okay. With love. Kamusta ang pakiramdam growing up na ang tatay nyo ay isa sa 3 kings ng Apo Hiking Society? Nung maliit pa kami, parang nasanay na kami. Talaga po? Do you remember paano nyo na-realize na sikat yung tatay nyo? Pag naglalakad kami sa mall, Ilan taon kayo nun nung na-realize nung bata nyo? pa kami, sinasamahan mo lang si mama. Okay. Kasi ang daming tao. Talaga? Nagpapa-autograph ako. Paano ba po nabuo ang Apo Hiking Society? Ay, hindi. Sa eskwelahan namin yun eh. So, Songfest, sasali kami. So, we had to represent the school. College na po ba ito? High school. High school pa? So, naghanap kami ng pangalan na will represent our school, Ateneo de Manila High Okay. School. Mga pangalan nun, ganun mga the executives, the elusives, the typhoons. Sabi namin, hindi, gusto namin local, yung Filipino name. Filipino, oo. So, yun nga, sabi namin, may nagsuggest kasi yung acronym ng AMH. Sabi niya, uy, maganda yan. Apolinario Mabini. Bakit National hero eh. Oo, tama naman. Diba? Oo, Pinoy na Pinoy, Apolinario Okay. Mabini. Uy, bagay, Ateneo de Manila. Sabi namin, anong gagawin natin sa HS, yung high school? Polinario. So, isa yung kapatid yata ni James, sabi, di Hiking Society. Apolinario Mabini, Lumpo, hiking, wow, grabe. Nung nag-martial law, sinabihan kami ng Malacanang not to use the name of a national hero in vain. Masunuri naman kami. So, natanggal na yung Apolinario Mabini. So, naging Apo na lang. Apo Hiking Society. Ang galing! Maglagay tayo ng tamarind powder, ang paasim. At saka para maging sinigang na siya, sabaw na sabaw. Sabaw na natin yan. Pero andyan pa rin yung asim. Andito pa rin po. Ano po, gusto niyo po ba sa sinigang yung tama lang ang asim o yung maasim na maasim? Ako gusto ko yung maasim talaga. Ako din po! Kayo din? Talaga. Ikaw? Oo. Yung maasim na lang din. Nag-adjust ka na lang para sa amin kasi majority wins! Tapos, ngayon, kahit hindi pa kumukulo yan, lagyan na natin ng sili. Yung sili, kasama na natin yan hanggang sa lumambot na siya ng sobra. Gusto ko maglagay ng gulay, Kuya Dudut. Utusan mo ako. Yes, lagay mo na yung Ano? labanos. Labanos, ito. Ito. Ay. Kahit kangkong yan. Sabi ko, ituro Hindi, mo na lang. sinusubukan mo kasi lang ako, sinusubukan mo lang Tinitest ako. lang kita. Lahat. Yes, lahat. Next. Talong, tsaka yung okra. Talong. lagyan na Ayan, natin. yung may kamay, yung tinuturo mo dapat. Ganun. Yan, talong. And okra. Yes. Yan, lagay na natin yung sitaw. Okay. Ikaw na. Sige na. Ginawa ko na yung career mo eh. Parang sumasarap na siya tingnan. Sumasarap Di ba na po? Dadagdagan pa ata natin ng sabaw. Dadagdagan pa natin. Tapos lagay na yung Sa kangkong. tubig. Okay. Last. Luto na yan? Sabi niya, last 2 minutes. Kukover na natin. Ah, okay. So, tataas to. Ah. With love. Last 2 minutes. Alright. Ayan, tapos cover na tayo and then tapos na tayo sa ating corned beef sinigang. Takpan lang natin itong sinigang. Ito na. Talk to you later. Yes. Ganun. Sinabihan ako ng doktor ko na iwas ka na sa matataba. Sino po sa mga sikat na OPM singers ngayon Ngayon. ang sa tingin nyo ay overrated o hindi masyado kayong nagagalingan? Matapos tanggapin ni Kuya Dudut ang hamon natin sa kanya sa paggamit ng corned beef,
Balikan na natin ngayon ang espesyal na steak ni Sir Buboy. Eto na! Babalikan na natin ang ating steak! Dahil malambot na yung ating potatoes, tuturuan nyo na lang ako kung paano po yung atake natin dyan. Yung juicy! Itong isa. Ito yung favorite mo. Yeah! Okay. Mainit na ba yan? Yes po. Oil lang po. Ay, hindi. Garlic naman Garlic, pala. wow. Yan ang style niyan. Okay. Ito po bang steak lalagyan natin garlic? Hindi na. O, di busi mo na Kuya Dudut. Ayan. Mahilig ka pala dyan, Cobra. Ang ganda na ng kulay. So, ang technique niyo pala dyan, Sir Buboy, parang 2 minutes kada side, flip, 2 minutes hanggang sa makuha niyo yung desired na doneness. Doneness. Ano po yung ginagawa niyo? Binabalance niyo yung steak? Nare-render ni Sir Buboy yung fat para kasi may makapal na layer ng taba rito eh. Sir Buboy, alam mo talaga yung mga steak mo talaga. Hindi, sasarap talaga yan mamaya. Para pag-cut mo yung taba na yan. Yan na po yung Worcestershire. Worcestershire sauce. Ito may ano yan eh, may gimmick yan. May gimmick. Sugar. Wow! May sugar din. Parang sides na sa samgyup. Kasi nagiging parang nagkakaramelize ang... Yes, kumakapal din yung sauce. May gagawin pa po ba dito or pwede nating i-grill ng sabay? Pwede na yan. Pwede. May naamoy akong maasim. Yun, yung Worcestershire. Yung mga asin siya. Kaya tama rin ang binalan siya sa sugar. Add lang ako ng warm butter para mas shiny siya. Yan, okay na yung ating steak. Pwede ng steak. Ay, pwede nating i-transfer dito yung bell peppers. Pwede. Okay lang po bang i-slice ko na yung mga steak? Pwede. Para matikman natin lahat. makita mo rin kung ano yung kulay. Yung laman. Makikita niyo yung chopping skills ko, mga kapitbahay. Eto na, eto na. Tignan niyo yung kulay, tignan niyo yung kulay. Wow, yung doneness nito. Tignan niyo yung kulay mo. Sorry, papakita pala yun. Isa pa po, magpakita po kayo ng iba Teka. pong fest. Ayan, so nag-aabang na sa ating dining table yung sinigang na corned beef. Pero ready na ang side dishes natin na potatoes, bell peppers, sa ating steak. Kain na po tayo. Sana pansinin niyo pa rin Ready yung sinigang kayo? na corned Oo beef. naman, dito pa rin yan. Tara po, kain na! Kailangan na natin kumain mga kapitbahay bago lumamig yung steak! Steak! Let's go! Kain na po! Paskong Pasko, tinan nyo, naka-wreath pa yung sinigang. Kaya pala, yung sinigang na corned beef yung Oh. ginawa ko. Hindi lang din dahil sa sikat siya sa internet ngayon, kundi parang sobrang mahal na kasi ng baka ngayon. As in, sobrang mahal ng baka. Na baka maaring Pwede siyang alternative. Yes, ma-realize ng ating mga kapitbahay na pwedeng alternative yung corned beef dahil nga accessible din naman siya sa mas mura. Nakakatuwa, Sir Buboy, Sir Fons, na kumapit sa bell pepper yung seasoning ng beef, ng Yung steak. steak. Lalong sumasarap. Tikman natin itong sinigang na to. Opo, mag-comment kayo ah. Pero tatandaan lang po natin, pag di po magandang sasabihin, i-keep na lang po sa sarili natin. Ang ganun dito. Ganito na lang. Ganito ang commentary dyan eh. Ay, yun na. Maasim. That's sesero. Ganun po ka-asim? Parang hindi naman ata. Ba't yung kanya pa yung smile? Yung pa-smile. May shock. Nasa mukha po yata talaga ng gumagawa. Kasi tinan niyo po ako. Hindi pwedeng walang reaction shot si Sir Fons. Reaction shot po. Gawa ka. Pang commercial. Try ko na yung steak na may special seasoning. Isang word lang yung pumapasok sa inyo. Expensive. As in, parang ang mahal ng lasa niya. Pero kung nakabili ka ng steak na, siyempre, mas mura yung maninipis. Yes. Hahanapin niya yung maninipis lang, pero may taba pa. Yes.
Kaya yun ang nagpapasarap talaga. Importante po yung taba kasi kung naalala niyo po, hindi tayo naglagay ng oil. Kaya doon lalabas yung oil galing sa taba ng steak. Yung mga nagsasabing masama ang taba, hindi mahilig kumain. Hindi po kayo maniwala doon. Joke lang po. Makinig pa rin tayo sa mga doktor natin. Ano yung Bawal doktor po. nagsasabi? Kasi nung ako talaga last time, sinabihan ako ng doktor ko na iwas ka na sa matataba. Nung sinabihan niya akong ganun, umiwas na ako sa kanya. Lumipat ako sa ibang doktor. For sure, hindi nyo na pinag-isipan at all palitan yung pangalan nyo nung sumikat na kayo. From high school, paano po ba kayo sumikat? Naging paborito kami ng, di ba, every school pag may fair, may school Oh, fair. okay. So, nag-umpisa yun, iniimbitahan kami sa school fair parate. Aha. Nasanay na kami kumakanta kami sa mga school fairs. Hanggang nagkaroon kami ng pangalan, biglang naimbitahan na kami sa mga TV shows. Ano pong pakiramdam nun na hindi mawawala yung mga kanta nyo sa mga karaoke nights ng mga Pilipino? Wala. Anong salita yun sa Tagalog? Nakakataba ng puso. Wow! Alam mo na Yan, yan. di ba yan yung mga salitang Paano po yun in English? staking your heart. Gusto ko matanong sa inyo, Sir Fonzie. Sa lahat ng kanta ng daddy ninyo, ano pong paborito nyo? Dalawa kasi yun eh. Dalawa. Ano po yun? Either paano or nakapagtataka. Bakit po yun? I guess yung feeling na-evoke. Whenever you Nakarelate listen kayo to it. doon. Yes. Yeah, that's other than timeless. It's very relatable. Ako, isa po sa mga paborito ko yung blue jeans. Kaya, may pakulo tayo. Bakit? Yang na yang ang dating mo. Yun, Blue yun. jeans, Oo, paborito din kasi ng lola ko. At dahil dyan, ipasok ang blue jeans! Oh, di ba? May sariling pakayaan. Ito na po yung jeans natin. Pero ito ang pakulong natin. May mga pictures sa pocket. Pantulog mo ba to? Hindi po. May pictures po sa pocket yan. Na-i-explain nyo lang po yung kwento behind the photos. Ito na, una. Pak! my Ano po ang gosh. kwento nito? Oh my God, my friend. Si Danny. Yes. Yeah, he passed away in 2022. Kamusta po ang pagtanggap ng grupo? How was the change? And now, na nag-show na po kayo ulit, pero kulang kayo ng isang miyembro, Actually, miss na miss namin talaga. ano po ang feeling? Miss na miss. Kasi, can you imagine for 45 years, we've been performing together, tapos siya yung lead spokesperson namin sa stage. Lahat ng banter namin, lahat ng mga katuwaan na gimmick. Saan niya umiikot? Nasa gitna, nasa gitna siya, di ba? Batuhan kami ng batuhan. Tapos nag-umpisa kami ni Jim nga last year. Parang tinatakbo namin yung mga spills. Nabubungi eh. Parang, sino magsasabi nun? Iniintay niyo po oo. siya. Oh. So, ganon. That's why actually in our major shows, we have a portion na May tribute po we sa sing with him. Oh, And makaiyak your na. last tour, Yeah, our last tour sa happened? US, we brought his son, si Jubin. He sings also. Yeah. If there's anything you would want to say to Sir Danny, what is it? We really miss you, especially when we have very, very successful shows. We wish we could share it with you. I'm sure tumatalon-talon rin siya doon sa langit, di ba? Pag nakita niya, oy, bongga, putok na naman kayo, ganon. So, yun, kasama namin siya nung we were building the Apon to something greater than us. Kasi, alam mo yung Apo, hindi kami nagsusolo eh. Hindi kami pwede mag-solo eh. Hindi lang ang talaga. lakas namin pag nagsama kami. Nasangkot po ang inyong kasama sa grupo na si Sir Jim. Mga kapitbahay, ituloy na natin ang kwentuhan kasama si Sir Buboy. Anong picture pa kaya ang makikita natin sa loob ng blue jeans? Ano ba ang susunod na photo? Ay! Ex-girlfriend ata to. Oh! Tawa po ba? No, natawa na si Fonzie. Yeah, this is my Ex-girlfriend. wife, Bong. She's Bong Agkawili. She's an Agkawili. And this is one of our favorite
spots Batangas. that we go to. Pwede rin sa Batangas. Or sa... Or sa Batangas. Ayan, ayan. Ano po ang love story niyo? Paano po kayo nagkakilala? Akala ko, lutong bahay lang Hindi to. po may kwentuhan to. Yun nga, we met in a, in a play. In a play, We were and in high then- school. We met in a play. in Paano high na lang school. po yung unang move niyo? Unang paramdam na Wala. gusto niyo Ang siya? unang paramdam ko, pinakilala siya sa akin na she's Bong Kawil, she's playing the lead role The in lead a of play. the play. So, hello. Yan lang. So, Tapos ako, type ay- niyo na po siya noon nung nakita niyo siyang ganun. That time, hindi pa masyado. Ah, hindi pa. Okay. Kasi bob cut yung hair niya, maiksi. Okay, Tapos, okay. pero maganda yung Ay, mata may niya. problema po ba tayo sa ganun, sir? Meron Hindi. po ba? Ay, Ganyan po ba ang nagtatanong, ma'am? Okay, okay, Parang okay. yan. Pero ang ganda ng mata. Ay, okay. Tapos? Tsaka yung ngiti. Siyempre, we get together as a cast, di ba? Okay. So, siyempre, doon. Doon, nakita ko yung pagka-free spirit niya. And when we'd go to the park, when we go to the place, she loved to just run around barefoot. Yun siya yung ganong klase, yung Ang cute. so, ako naman sa she let out the spirit in me, parang gano'n. Ito na ang last. May lulutuin pa ba tayo? Sino po itong napakagwapong kulot na to? Sino to? Ito may kwento talaga. Ano po yan? Ah, Kayo po yan, no? Hippie Day! hindi, kasi Ito yun. nagpakulot ako kasi I was asked by Mike De Leon, the famous filmmaker, to do a movie with him Okay. and to play a Japanese. Yun ang role ko. I was a Japanese Yakuza drug dealer. Kakaba-kaba ka ba? Uso na palang perm nung time na yun. Pero sinira ko yung buko parang Galing, afro. Di For po the- ba tayong ibalik yung ganyang look? Ha? Hindi po ba? Kaya pa. Kaya pa yan, bagay pa yan, pero white version. Wow! Ang ganda nun, sir. Gawin natin yun. Dito po sa Lutong Bahay, meron tayong tinatawag na nagtatagong tanong. Yung tanong po ay tungkol sa inyo din. At pag nasagot ng mga kapitbahay natin, mananalo sila ng 5,000 pesos. Oh, nanay. 5,000. Tulungan niyo po kaming hanapin. It's somewhere here. Nagtatago siya literally. Maliit na papel. Tulungan niyo po kami. Okay. Na maliit na papel. nalunok ko Nagtatagong yun tanong kanina. talaga. Sabay nung steak. Nakain. Para sa mga kapitbahay natin yung tanong na yun. Ayan, ito may papel. Ayan! Raffle ticket. Bigyan po natin. Trip to Batangas. Hindi. Trip to Batangas yung giveaway. Saya. Ang nagtatagong tanong natin mga kapitbahay ay saang lugar sa Luzon saang lugar sa Luzon madalas nagbe-beach ang pamilya ni Buboy? Nagsisimula ito sa letrang B. Buboy din, Buboy Bingo. Mga kapitbahay, kung gusto nyo mapanalunan yung 5,000 pesos na yan, pumunta lang kayo sa Facebook page ng Lutong Bahay, Recipes of Success. Nandiyan na ang mechanics, ayan na ang clue, at ang dali lang nito. Welcome po sa Kitchen Terrogate! Ito talaga yung favorite part ko. Hindi ko Parang tawa kayo ng tawa, tapos parang Ay, mabigat po Parang, kasi Masaya talaga. to. parang gusto lang makasakit ng tao. Hindi po, mahirap na. Parang ganun May sa- choice naman po kasi kayo. So, meron po tayong mga musical notes na sa harap ninyo. So, pipili po kayo ng isa dyan. Kasi may nakatapat po dyan na isang dish dito. Tapos, pag binato ko po yung tanong, may choice kayo. Kasi kapag sinagot niyo po yung tanong, kailangan kami po ni Kuya Dudut yung tumikim. Pag nasagot ko. Pag sinagot niyo. Pero pag hindi niyo po sasagutin, Sorry na lang, patay kayo. Kayo sasagutin niyo ang po kabahan lahat. niyo. Ay, huwag po kayo magsalita Ang dami ng po tapos. nagsabi ng ganyan. Oo. Pili na Ano po yun? kayo ng isang note. Alin dyan? Isang note lang, di ito isa. Na isa lang. Ako, kasi total naman. Pili kayo ng note dyan. Okay. Kamyas. Ang unang tanong ay, isa po kayo sa mga tinatawag na haligi ng OPM. Sino po sa mga sikat na OPM singers ngayon Ngayon. ang sa tingin nyo ay overrated o hindi masyado kayong nagagaling? Parang ang hirap naman sagutin. Parang kakain na lang ako. Pag ganun. Unang tanong Wala pa lang, po kayo suntok na naisip. agad. O, diba? Sabi Grabe nyo, kayo. kawawa kami. Grabe po diba? dito. Kaya alam mo naman, napakabait kong tao. Totoo Try nga nyo, po. Wala pong pumasok sa isip nyo. Wala, sa ngayon. Kailangan nyo po. Baka mamaya. Baka mamaya. Ikaw, Kahit po may choices. ikaw ba may recording ka na?
Opo, meron po. Uy, wag po! Ano na? Kamyas po. Next po, next. Uy, may bandera. Ito. Oo, parang national anthem yan. And ito ay Sampalok. sampalok or tamarind. Ano po ang reaction o ang opinion nyo tungkol sa mga P-pop artists? Sa akin, OPM pa rin sila. Oo, kasi alam mo, genre lang yun. Yes. Genre nga siya. Genre lang yan eh. Siyempre, pinsan, nagbabago yung panahon. Pumapasok yung tinatawag mong P-pop. At maraming siyempre maraming na naninibago. May mga nagkakagusto rin. Oo. Kahit ako noon, nung una ako nakarinig ng rap, hindi ko talaga maintindihan. Oo. Tapos, sa tagal ng panahon, hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan. Pero, I got you, Mikey. Cheers na tong tayo. Cheers. okay. Nakakataas ang boses yan. Tingnan mo. Hindi mo kaya? Teka, ba't nagre-react sila? Makasin po eh. Next po, next. Ito na? Oh, single flag. Okay. Manggang hilaw. Ay, naku, masarap Ay! yan. Kaya ko yan. Sa lahat po ng mga kanta nyo, sa Apo Hiking Society, ano po yung pinakaayaw nyong kinakanta? Huli! Nagtago na lang. Sasagutin nyo. Sagutin nyo na po. Ako curious ako. May kanta kasi kami na magkikita rin tayo. Oo, magkikita rin tayo. Ako yung kumanta nun eh. Bakit ayaw nyo po yun? Unang-una kasi napakahirap. At saka, ewan ko ba't pinagtripan lang namin gawin yung kantang yun eh. Pagkatapos nung nagawa na ng recording, sabi, ba't natin ginawa yun? Ang ending nun yung mayroon pang May nag- Ay, wolf. Oo, baliw na eh. Ay, mangga lang yan eh. Ang dali. Okay lang, kaya. Sige, okay. Ang talagang sasagutin ko yung kalamansi. Parang na yan. sugar. Ano siya? Dalandan. Elenda, feeling ko po kayo po kakain ito. Medyo mahirap to. Nasangkot po ang inyong kasama sa grupo na si Sir Jim Paredes sa isang issue ilang taon ago. Ilang taong nakalipas. Magbigay lang po ng reaction sa issue na yon. Kung nagalit po ba kayo o nagtampo sa iskandalong iyon. Kumakain na ako eh. Ay, kumakain na kayo. Ay, alam na natin yung sagot. Hindi pa nga tapos yung tanong, kumakain Sige. na po siya. Nagalit ako. Opo, nagalit kayo. Wala na. Oh, yun na. Sumagot pa. Sumagot pa rin. Sumagot pa rin siya. Sige na, cheers na natin yung lalandan na yan. Nahiya ako. Tamis. Cheers. Fair. Parang mangoes. Kinaba. Tarantandan. Which one? Kalamansi. Kalamansi. O si ayaw talaga yung bayabas. It's not for us. Kalamansi. Last question! Pero this time po yung kalamansi sa mata po ipipisik. Hindi. Sobrang bias. Masyado naman. Okay. Marami po kayong nakatrabaho na sa industriya. Sino sa pinakaayaw namin? Ganon. Magbigay po kayo ng pangalan ng ayaw nyo nang makatrabaho muli at bakit? Parang gusto ko sabihin pero ayoko. Hindi na po. Ibibeat naman natin yung Ibubulong ko na lang sa inyo pagkatapos. Kaya. Kakain na lang ako. Grabe, applause ako kaya, no? Believe ako. Believe ako sa- In fairness. Nasagot nyo naman po yung Oo, isa eh. sa W. Ay! May clue, may W. W? Nag-react ako. Nadulas ka sa kalamansi. Oh, Dahil po nag-react kayo, kailangan nyo po ikwento bakit ayaw nyo makawork sa W. Ang last ni Mikey. Thank you so much po sa pag-guest dito sa Lutong Bahay at sa pag-share ng recipe ninyo. Maraming Yung- salamat rin sa yung inyo. kwentuhan din Mikey. po. Maraming salamat sa mga kapitbahay. Thank you na po. Ayan. Hindi naman kayo nagsawa. Hindi namin kayo pinakain, pero
Pero susubukan nila yan sa mga bahay nila dahil pinakita naman natin yung kailangang ingredients at yung proseso. Kaya mga kapitbahay, kayang-kaya niyong balikan yan anytime para subukan nyo. Para sa Noche Buena nyo din. Basta picturean nyo tapos itag nyo, Lutong Bahay Recipes of Success. I-try nyo kasi masarap naman talaga. At dapat talagang i-try yun dahil mas masarap umuwi kapag may Lutong Bahay!